May buntag mga igsoon. Praise God. So, dako tag pagpasalamat na nibalik ta sa physical although limit lang ta mga igsoon kay nisubay lang ta sa protocol. So, pasalamat ta sa Ginoo ning na sa kabuntagon. Akong gihangyang tanan sa pagpamarog. Atong ablihan atong mga Bible mga igsoon sa John, Book of John, chapter 1 verse 4. Sara ni ka verse mga igsoon. John chapter 1 verse 4. In him was life, and that life was the light of men. Praise God. This verse mga igsoon refers to Jesus Christ. Amen. In this time of pandemic mga igsoon, hinumduman nato makita mga magtotoo nakabaton sa kinabuhi diha ni Kristo. Amen ba mga igsoon? May kasiguruhan na kita sa atong mga kinabuhi nga walay katapusan. Ug nahimo na sadtang kahayag. Praise God. Kadaghanan nato mga igsoon naglisod jud karong panahon na ang kabalaka na pangkahadlok apan hinumduman nato nga igsoon nga aduna tay paglaom. Wala taluwasa sa Ginoo para lang moadtog langit. Kay sure naman ang mga igsoon iyang manang saad nato apan aduna gyud tay purpose. Naapata karon buhi pa ta mga igsoon, nagyud tay purpose sa atong kinabuhi. So ang ato lang yung purpose mga igsoon, mao gyud pag-glorify sa ingan. Amin mahimo tang kahayag nining ngit-ngit ug dagong nga kalibutan. Praise God. Let's be reminded mga igsoon na ang source sa tanan siya ra gyud atong Ginoo mga igsoon. Nasayod ta nga lisod ang panahon apan makabuhat jud ta sa insakto mga igsoon kay anaa siya. Nagauban nato, nagagiya ka nato, naghatag nato kusog ang iyang grasya sufficiente mga igsoon. Mag-sustain ka nato ning mga panahona adili gyud ta niya pasagdan. Kung ang atong paglaom mga igsoon naa sa Ginoo, dili gyud ta ma-disappointed. Yes, ang paglaom nga iyang gihatag mga igsoon, dili nga kay ihatag niya, i-provide niya tanan atong gikinahanglan. Dili na ta mag-suffer. Apan labaw pa niini tanan mga igsoon. Ang buhing paglaom nga iyang gihatag nato ang kumplito gayud, agugma, kalinaw, kalipay diha na gyud sa iyang presensya. Mo na ang atong kinabuhi didto niya sa iyang gisaad kanato mga igsoon. Yes, niita sa kalibutan, nakatilaw ta sa iyang gugma, katilaw ta sa iyang kalinaw, but there is fullness na gyud mga igsoon sa diha nga iya natang usbon sama kang Ginoong Hesus. Full na gyud ang kalipay, kompleto, wala na gyud paghilak mga igsoon. Salamat niya ng paglaom nga iya gyud na i-fulfill mga igsoon. Kay gibutangan naman ta sa balaang spirito kung may naghatag kanato garantiya nga iya gyud na ihatag kanato. Praise God. Atong iduko atong mga ulo. Hallelujah, Father, O God. O Diyos nga labing gamhanan, Amahan, salamat Ginoo sa imong dakong gugma, nga imong gipadala imong bugtong anak. Nagpakamatay sa krus tungod og alang sa among mga sala. Salamat ulod nga sa diha kaming nituo og nidawat, nahimo na kaming imong makanakan.
O aduna na kaming paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan, O God. Salamat Ginoong ang among nadawat labaw pa sa bahandi nining kalibutana, O God. Salamat Ginoo nga ikaw, O Lord, naghatag ka na magbuhing paglaom, O Dios, O Lord, O God. Taliwala ni ining ngit-ngit ug dangog nga kalibutan, Ginoo, O Lord, O God. Nga kami mga lumalabay lamang nini, O Dios, O Lord, O God. Ug salamat Ginoo nga ang imong grasya, Ginoong gibukbok nga ri kanamo sufficiente, O God. Mag-sustain kanamo day by day, O God. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios, dili gid mapasagad sa imong makanakan, O God. Walay sama kanimo, O God. Sa ni kabuntagon, O Dios, amo lamang kang pasalamatan, O God. Amo lang kang daygon sa tibuok namong kasing-kasing, O Lord, O God. Kalag, kusog, O Lord, O God. Salamat sa imong kaayo, O Lord, O God. Nga ikaw, God, ang Dios nga tinubdan sa tanan, O God. Salamat, Lord, nga ikaw nag-remind ka namo ning kabuntagon, O God, nga ikaw ang source sa tanan, O God. Among kinabuhi diha kanimo, Lord, ang among kusog, Ginoo, Lord, O God, ang among paglaom diha lamang kanimo, O God. Dalaygon ka sa walay katapusan, O God. Lord, tuguti Ginoo nga sa among pagdahig, pagsimba, Ginoo. Ikaw lamang ang mabayaw, ikaw lamang ang mapataas, O Lord, O God, ning kabuntagon ug tugulit yang among makasing-kasing, Ginoo. Magahiusa sa pagdahig, pagsimba diha kanimo nga malipayon, O God. Dalaygon ka sa walay katapusan, O God. Tuguti, O Diyos, ang imong gahom sa balang Espiritu, O Lord, O God. Maghatag ka namong kalipay, O Lord, O God. Lipayang matag-usa ka namo nga samtang kami magday, Ginoo, O Lord, O God. Ang tinud-anay, O Diyos, O Lord, nga kalipay, amo gayud masinati ni kabuntagon, O God. Dalaygon ang imong ngalan, O Diyos. Ang tanan, pagdaig, pagpasalamat. Ikaw lamang ang angayan mo. Dawat ni ini, O God. Kini ang pag-ampo nila masagamhanan ngalan ng Ginoong Hesus. Amen o amen. Praise God. Bless His holy
mga kinabuhi, O God. Kinabuhi nga walay katapusan diya ng Kristo. Lord, salamat, O God. Amahan, salamat sa imong dakong gugma, O Dios, O God. Ikaw ang among kusog, inuulod, O God. Abisan, ulod, mga luya kami, O God. Ang imong kusog, ulod, O God. Imong grasya, ginuulod, nag-sustain ka na mo, O God. Day by day, O God, amo ka nang nasinatian tungod kay ikaw ang Dios nga dili gid mo biya mo talikod sa imong makatawhan, O God. Hallelujah, O Lord, O God. Blessed be your holy name, O God. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you was a precious gem. Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Yes, Lord. You are worthy, O Lord, O God. Nothing can compare to you, O Lord, O God. You are our source of everything, O God. Diya kanimo, O Diyos, wala nagay makulang, O God. Salamat sa kaluwasan, O Diyos, O God. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord, yes, oh God. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I
seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up,
kinabuhi, O God. Kay Ikaw ang Diyos, wala gid mohunong pagpamuhat ug maayo sa mga kinabuhi, O God. Nga bisan sa among panahon, Ginoo Lord, O God. Lord, wala kami nagmatinud-anon diha kanimo, O God. Apan Ikaw kanunay nagmatinud-anon sa mga kinabuhi, O God. Ang imong grasya, Ginoo Lord, supisente kanunay, O God. Salamat, Ginoo Lord, nga ang imong kalinaw nga dili gayud, Ginoo Lord, makita, Ginoo, sa kalibutan. Ikaw, Lord, O God, nagkapasinati sa mga kasing-kasing, O God. Salamat sa kalinaw, Ginoo Lord, O God. Salamat, Ginoo, nga Ikaw kanunay nagkapahinumdom kanamo, O God. Nga diha lamang kanimo, O Dios, ang tanan, O God. Wala nagi kami makulang, O God. Dalaygon ang imong ngalan, O Dios. Ikaw lamang ang among ulian sa tanan, pagpasalamat, pagdaig. Kay Ikaw lamang ang takos na mudawat niini, O God. Diha lamang sa ngalan na Ginoong Hesus, ang tanan mag-ingon, Amen o Amen. Praise God. Dalaygon ang ngalan sa buhi nga Dios. Hallelujah. Praise God. Praise God. Good morning, church. We are thankful and grateful to the Lord na this is our second Sunday in the month of September and also the second Sunday where we were able to have our face-to-face fellowship already. And so we thankful na last Sunday nakasugod ta, and today I pray na daghan pa untang mga kaigsuunan mo balik na sa ato ang face-to-face na fellowship, but continue to be na magmatngon and be protective to ourselves, especially ang COVID na apagayod, and we need to protect ourselves. But COVID is not a distraction to our fellowship with the Lord. So we are thankful ni ana na privilege na gihatag sa Ginoo. And continue to pray also sa matag usahan, continue to pray for the protection of the church, continue to pray sa atoang mga ministry, continue to pray sa mga gingbuhaton na gihatag sa Ginoo sa mga outreaches, that they may continue to grow and a lot of more souls will come to the kingdom of God. So we are thankful for the blessing that the Lord poured out upon us na makapadayon ta sa atoang online sad na services na mag-premiere every Sunday. And so this morning, gusto lang na kuning i-announce ninyo that this might be the second to the last na sa ato ang pagtuon sa Book of Philippians na ato ang gitagaag title, Be Joyful Again. And hopefully next Sunday we'll end the Book of Philippians and we will start another book after niining Book of Philippians. So let's continue to pray asa ta ilid ni Lord unsa na book ang angin natong pagatun-an. And this morning, we were going to open our Bible to Philippians chapter 4, and this time we'll start reading on verse 14 and 19. So if you have your Bibles with you, kindly open with me in verse 14 to 19 in chapter 4. Unya ato ni dunganan og basa. Amen? So nag-ingon din ni mga kaigsuonan, Yet it was kind of you to share my trouble. And you Philippians, you yourself know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving, except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gift you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Let's come before the Lord in prayer. Father, we are thankful and grateful for this privilege that you have given to us. We thank you, Lord, na makapadayon mi sa pag-study sa imong mga pulong. And we just like to pray for this morning that may you continue to
touch our heart and help us, Father God, convict us in the things, Father God, na diin kami angayan mo tubo through this message. I pray the Holy Spirit may just give us a heart that willing to understand and willing to be teachable na heart, Father, na matudluan nimo, O God. And Lord, I pray that may you just anoint me and use me, Father God, that I may be able to speak the words accordingly sumala sa imong gusto. And it is my prayer, Father, na walay usa ka namo na maminaw ni ini na dili mabless. I ask for the Holy Spirit to take control. Bisan ni ining taknaa, Lord, we are so thankful and grateful. May your name be exalted and be glorified. We commit this time into your hand in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Now, dinis ato ang pagatun-an ni ining kamuntagon makaigsuonan. Actually, this is part sumpay ni sa katong ato ang gisgutan atong mga duha na ka Dominggong nangagi, and kabahin ni sa thankful kaayo nibati si Paul og mapasalamaton sa Philippians. So dinhi gusto niyang pasalamatan ang Philippians sa ilahang kaayo, sa ilahang ka-faithful, especially sa paghatag kaniya o pag-provide kaniya sa mga gift na gikinahanglan ni Paul sa ministry. So part ni sa maong istorya, dinhi makaigsuonan sa ato ang pagaisgutan dinhi nining kabuntagon. Usa ni ka-topic na sensitive kaayo na issue. Gani ako ning gitagaag uluhan kining ato ang pagatun-an this morning, Christian giving. So gusto na kong makita unsa man ang Christian giving. And siguro pagkabati pa lang ninyo sa title ni ini, hurag manlimbawt na inyong balhibo na nasad giving na. Now, to be honest, makaigsuonan, daghan kayong mga katawhan, and especially mga Christian sad, allergic gud sila kaayo kung makabati sila ni ining word giving. And especially kung magisgot na taog kwarta, tungod kay, well, di man nato sila malalis, kay naasay mga bati na mga experience, pero bisan asa ka makaigsuonan, bisan pag ma-secular ka o ma-Christian, makristohanon ka na dapit, kung magisgot nga ni og kwarta, kasagaran mo og yun tinubdan sa mga kagubot. Mga pag-doubt sa uban, na mga churches na guba because mga members wa kauyon sa gitudlo sa pastor regarding sa giving. Ang uban makaigsuonan wa nila makuha pag-ayo and na-offend sila regarding nining giving. Ang uban sad nangailad jud sad hinuon sa ubang mga magtutudlo na mga mini regarding og giving. And so niana makaigsuonan nakita nato na muhinungdan ng mga Kristohanon na himong allergic ni ini. But musugot tag sa dili, bisag unsaon na to na mahimot ng sensitibo kaayo na topic, but sa tinuod lang makaigsuonan, grabihan gayon ni ka kinahanglanon sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Absolutely necessary na makatunta regarding o giving aron ta mahimong epektibo na Kristohanon. Kung naa may usa ka butang na angayan gyud natong kat-unan usab sa ato ang pagsugod sa kinabuhing Kristohanon, mao ning gitawag nato og giving. Sa ako nang gikaingon, very touchy kaayo ni na subject, but wala ko'y choice. I have to teach this tungod kay naa ni sa Bible, and ikaduha, di na ko ni malikayan because we are having a book study. Ang magmuambak na lang ta. Na di na lang ta magisgot ni ini. Then, dili sa na maayo na magpakahilom na lang ta ni ini na di lang na to nisgutan. Because, klaro man ni sa Bible. Gani, makaigsuonan, dinhi ka masyak ni ini regarding og teaching sa money. Ang imong makita makaigsuonan dinhi sa Bible. For example, sa mga parable ni Jesus Christ, 38 parables ni Jesus Christ. Kibaw ba mo na 16 of those parables naghisgot unsaong paghandle og money, possessions? 16 out of 38. Ubay-ubay na. Kung muadto ka sa gospel mga kaigsuonan, na ay 288 tanan na verses na directly
na naghisgot regarding og money. And kung imong i-summarize ang mga topic sa Bible, for example, 500 verses ang Bible naghisgot og prayer. 500 verses naghisgot og faith. But 2,000 more verses naghisgot og money and possessions. Naunsa man but pasabot ni ana. Nagpamatuod makaigsuonan na importante gyud ay ni na subject. And I believe gitagaan igbili sa Ginoo because nahibaw ang Ginoo kung naa may kompetensya ang Ginoo sa iyahang paghigugma nato sa Ginoo, it is the love of money. And gusto ang Ginoo na sa ato ang pagpangalaga diha niya, wala gyud untay rival. Kung naa moingon man ta nahigugma ta sa Ginoo, we have to say we love God more than mammon or money. And I believe mo na'y butang makaigsuunan nganong mas dako kayog emphasis ang pagpanudlo ni Jesus Christ regarding niining money. Kay gusto siyang makatunta mo ni number 1 competition niya makaigsuon sa tong gugma sa Ginoo. Nabitay usa ka istorya na ako ang nabasahan regarding sa preaching ni John Wesley. One time si John Wesley nag-preach makaigsuunan and then ay mga farmers na nangaten. Ang usa ka farmer makaigsuunan na gusto siyang maminaw ni John Wesley sa iyahang wali. So at this moment, pag wali ni John Wesley, na timingan sa ng iyahang topic is regarding money. And nasa tulo ka division sa iyahang topic regarding money and naminaw ning maong farmers. So, ang first point sa iyahang point na gusto niyang ipamatuod regarding money, muning giingon ni John Wesley ang first point. Regarding money, get all you can. Muna ang first point na gi-explain ni John Wesley. Kaya mag-ato ng kuhaon tanan. Ingon din tong farmer, wow, ganahan ko ani na preaching. Maayo kay ni siya mo madani. Sakto ng iyang gisulti na get all you can. Kahangan, ato yung tagaan og pabor ang nabiin makakuha ta ni ining mga butanga. And then pag-abot sa second point makaigsuonan ingon ang point ni John Wesley ingon siya, ang first is get all you can, ang second na point niya is save all you can. So ingon na pastor hit on sakto gyud ang iyang gisulti na diin kinahanglan nagtudlo gyud ni siya na kinahanglan ta na magbantay dili magpasagad la gastos sa atong kwarta ato yung i-save kutob sa ato ang mahimo. So eager kay siyang maminaw ni John Wesley. Pero pag abot sa third point makaigsuonan niingon sa si John Wesley, ang third point is this: give all you can. Ingon din ang katong farmer, dinhira siya na sayop. Nindot na unta tong iyang wali, pero dinhi siya nasayop. Well, I believe makaigsuonan nakita nimo kung dili na ngani masakto ang ato ang mentality regarding unsay gitudlo sa Biblia, moingon ni tag sayop na ang gitudlo sa Biblia regarding og money. And that's mo na usa ka butang na angayan natong pagabantayan. Na usa ka tawo ningon siya, it is better to have your bank in heaven than to have your heaven in a bank. Well, nindot na pakasulti makaigsuonan. And so, dining gusto lang na gipakita nato, dining gusto lang na kuning i-emphasize because kung maghisgot ta og givings, usahay og magbaton ta og kwarta, usahay makalimot ta makaigsuonan ng atong kinabuhi niining kalibutan na temporaryo lang yun. Sa dihang nakakita ko, nakadungog ko sa mga kaila lang na mga maayong mga tao, there are rich people. Gani nakaten ko sa usa ka lubong na ang usa ka tao na nag-describe sa namatay, ang iyang pag-describe says, rich boy ni siya na tabata. But in spite niya na sa ilang pagkabatanon, manghod pa nako. Ilang gibiyaan ang ilang possessions because they died. Pero bisag unsaon nato makaigsuonan, makita nato na
ang atong kinabuhi ni ining kalibutana, temporaryo ra gyud kaayo. Magkinabuhi man ta nining kalibutana, mubo ra gyud na kaayo. Ug laktod pa kasulti bisag unsaon pa nato makaigsuonan, igbalik nato sa Ginoo, wa gyud tay dadon. Di ba? Ikamatay na to, ibilin ra gyud na nato. And we will face God naked. Wala gyud tay madala. Wala tay wealth, wala tay kwarta, wala tay title, wala tay influence in the eyes of God. Ikahuman ining ato ang kinabuhi. And everything, unsa pa ng mga material value, ikabilin ra gyud na nato. Absolutely nothing ato ang mada ni ana. And muna makigsuonan, makakita nato na makabati nga nita aning expression na mingon, when you die, you can take your money with you. Kung mamatay ka, di gyud na mada ang imuhang kwarta nimo. Ingon po tong usa ka kwanggulo na tao, well, kung mauho na, pastor, di lang sa kumuadto. Kung di man ako mada kong kwarta, di lang siya kumuadto. Well, nindot unta na istoryahon. But musugot kag sa di, you're going to die. You're going there. Og di gyud na nimo mada. Why usa makaigsuonan nato na dili mamatay? We're all gonna die. And so, as a responsible Christian, mintras naapatan ni ining kalibutan na, kinahanglan gyud unta maayo ang atong pamaagi sa pagbaton og kwarta, dili with love of money, but ato ning gamiton for eternal result. Na magamit ni sa kung resulta ning eternally na mga butang. So, dini makaigsuonan ing ani ka importante. Kung maghisgot tag giving, ang primero gyud tong ipangutana, why we give money? Ano mo hatag man ko? Ikaduha tong pangutana, unsaon man ako paghatag? Ikatulo, asa man ako ihatag? O kinsa may ako ang hatagan. Muna'y mga question ang ayan yun natong sundon. But as we go on sa atong Christian life, kibaw na ta asa. Nganong muhatag ta? Kibaw na ta makaigsunan, asa ta muhatag. Kibaw ta makaigsuunan, kinsay ang itong hatagan, o para asa na to ihatag ang maong kwarta. And so, dini sa to ang tunan ni ining kabuntagon, gusto ang Ginoo makaigsuunan, dili lamang na muhatag tag kwarta, gusto siya na muhatag ta joyfully. Kay posible na, uy, sayangan pero mo ko'y mahimuan di mo na ko ni madagog langit, but ako na lang nihatag. And then, you are not joyfully giving. Hinumdumi makaigsuunan kung naa may usa ka butang na gitudlo si Ginoong Kristo, sila mga apostol, naingon si Paul, it is more blessed to give than to receive. Kung naa may spiritual joy sa giving, muna'y gusto mabatunan ni Pablo na maato ang ma-experience that when we give, we will be joyful in our giving. And munang gusto na kung ato ning eksaminon, ato ning tan-awon, kining gitawag na tog Christian giving. Unsa man yun ning Christian giving? Ang ayan ato ning masabot sa yanong pamaagi. Ang ayan nato ning makitaan sa yanong pamaagi. So nay upat kabutang makaigsuunan na gusto na kong hisgutan ni ining taknaa regarding of Christian giving. Na primero, ang Christian giving is a privilege. Ikaduha, ang Christian giving dili lang privilege kundi is an investment. Ikatulo, Christian giving is our worship. Ug ang ikaupat, Christian giving guarantees God's promises. So ato ning tan-awon matag usa makaigsunan, and according ni sa verse na ato ang gipanghisgutan ni ining taknaa. So naghisgot dinhi makaigsunan. Unas tanan, Christian giving is a privilege. So mapa ni Apostle Paul makaigsunan, yet it was kind of you to share my trouble. And you Philippians, you yourself know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Even in Thessalonica, you sent me help
for my needs once again. Now, dini makaigsunan kay baw na ta na kining mong letter part ni sa iyahang pagpasalamat o nagpasalamat siya sa taga Philippians sa ilahang mga regalo. And nakita nato na ang Philippian church, according ni Apostle Paul, kung magisgot kag financial help, ang Philippian church mo ay nagtabang ni Apostle Paul regarding sa iyang financial na panginahanglan, especially na sa iyahang ministry. Sa dihang nakasugod siya sa Church of Philippians, and then ni-move on siya dito sa pag-ministry sa mga Macedonia makaigsuunan, ang nagsuporta ni Paul ang mga Philippian church. And nakibautan ang Philippian church, dili sila ingon ana ka mga dato. But naa sila'y dako kayong kasing-kasing na mutabang sa ministry ni Apostle Paul. And gani, giingnan nila ni Apostle Paul na tungod sa, wag man ko magkinahanglan sa inyuhang regalo, pero gani, bisan pag wag ko nyo matagay, makapadayon man ang buluhaton sa Ginoo, magpasalamat ko na nakahinumdo mo pagtabang na sa balik nako, naningos Pablo dito, ang ako magong sufficiency na aman kang Kristo. Muto ingon siya dito sa verse 13, I can do all things to Christ who strengthens me. In essence, ingon Pablo, wag gid unta ko magkinahanglan sa inyong regalo. But in ka mo, naghatag mo na ako ng regalo, nagpasalamat ko. Tunod, hurag road pa kasulti, ba Pablo, pero papasalamatan mo na ako. Na kamo, nagpadayon mo gata, kay nagbilib man ko, na kung di mo maghatag na ako, ang Ginoo man mo provide sa ako ang need, aron makabadayon ko sa ako ang ministry. But I'm thankful na kamo, ni apilsad o hatag nga rikanako. And kamo, nagpadayon nga ni sa inyong suporta. And gani gipakita ni Apostle Paul makaigsuunan na sa panahon sa iyahang kalisdanan sa iyahang ministry, usa ka butang na ato ang gisgutan last Sunday ng iyahang prinsipyo dili gyud mangayo regarding og personal financial help sa ubang mga church, especially sa mga batan-on pa na churches, kay di siya gusto na masayop sila. Mo'y panahon makaigsuunan na kung way mo abot niya, mangita siya pamaagi, mangita siya og mag-tent making siya para lamang gayud na makaapil. But here ang mga Philippian church, according sa itong nabasa, sila maoy nag-provide kang Paul sa ilahang financial needs. Wakta kibaw, paghawa ni Paul dito, pila ka tuig siya dito sa Philippians, iyang natudluan tong mga tao, they were young, and yet, for the Philippian church, they supported Paul in their giving to Paul. And according ni Paul, ningon siya din you become a partner in the ministry. Igsuon tanawa gud ang disenyo ni Apostle Paul din Pag ingon ni Apostle Paul, kamo nahimo mong kabahin sa maong buluhaton. Tungod sa inyuhang paghatag, muna makaigsuunan makita nimo na diin it's a privilege for the Philippians na makaapil sila sa buluhaton na gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi ni Paul, pinaagi sa ilahang paghatag. And I believe mauning usa ka butang ang ayang gyud natong hinumduman makaigsuunan na kining gitawag nato Christian giving. Kung ato ning ihatag makaigsuunan sa Ginoo, ihatag nato ni didto sa pagpadako, pagpalambo sa buluhaton sa Dios. And you might not be there makaigsuunan personally, but you are part of the ministry, sama sa mga taga-Pilipos. Ang taga-Pilipos makaigsuunan, layo ra sila sa Macedonia, layo sila sa mga asa si Paul nag-ministry. And yet, because ni anang ilang paghatag o pag-provide sa panginahanglan sa ministry ni Paul, nakabaton silang pribilehiyo to be a part sa pagpangalagad ni Paul sa maong gitawag nato og ministry. And gani nakita nato makaigsuunan sa pagsugod ni Paul, according ni Paul din sa Philippians makaigsuunan, imong nakita na way laing church na nag-provide ni Paul, but the Philippian church may nag-una-unag yun o provide. This is a church who knows that Christian giving is a privilege na makaapil sila sa ministry. Mutong niingon si Paul, no, is Paul,
ang akong motive ninyo. Dili gusto kong na makadawat, dili ko gusto ni ana. But tungod kay nang hatag mo, then you are part of the ministry. For Paul makaigsuunan, iya nang nakita na kanang mga giving nagihatag sa taga Philippians. Usa na kada kong pribilehiyo na ilang mabatunan makaigsuunan ang makaapil sa maong buluhaton. Mudto ng verse 15 na iyon. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in matters of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Grabe. Nakaingon ko, wow, this is a church makaigsuunan. Di sila mga tiguang nas Ginoo. Second, tiguang nas Ginoo mo man di na noon ka maong mo extend sa ilang mga financial help ngadto sa mga ministry na ato ang makita. But kini mga bag-o pa ni ng mga churches. Bag-o pa lang siya, but kining Philippian church mo ay nag-provide sa panginahanglan ni Apostle Paul. And so, dini makita nimo makaigsuunan unsa ka importante ang Christian giving. Makita nato na kining Christian giving, it is for aron ang gospel sa Ginoo mo padayon. And it is a privilege na diin nakaapilta sa gingbuhaton sa Ginoo. Pinaagi sa asa? Sa Christian giving. Yes, gusto na ko ning ipaabot tungod kay kadaghan sa kukabati makaigsuunan o mga ministry na subo kay pamalandungon. Di gyud ko kauyon labi ng mga TV evangelists at this moment. Na yung mga TV evangelists maingon, if you won't send money to this donation, this ministry will be closed. Kana binuang kay na. And sometimes, kanang mga ingon-ana na mga ministry, why accountability? But friends, ang gusto lang na akong ipaabot mauni. As a Christian, learn to know why you give to God. You're giving to God, you're giving your money because you want to be a part of the ministry na unsay gisugdan sa Ginoo, and it's a privilege. That's why kinahanglan ta dili ta magtinik-tihik sa buluhaton sa Ginoo. Muna kinahanglan ta makaigsuunan na we have to support the ministry. We have to support the workers. Gani usas mga hindrances sa mga workers usahay, nagamay ra ang mo comment because sometimes na feel nila na maglisod nga sila pagpa-eskwela sa ilang anak. Sometimes maglisod sila og abang og balay. And ang uban nila makaigsuunan, usay tungason kaayo. And gusto lang na kuning ipaabot. Let's support our workers. Let's pray that God will send more workers na ato ang masuportaran na makaablitag laing mga gingbuhaton sa laing lugar. Let's be a part. Let's learn to matawag na to og Christian giving. Because Christian giving is a privilege. Ikson, ayaw mong kakunot kung magisgot tag giving. Christian giving is a privilege na makaapil ta sa buluhaton sa Ginoo. Amen? And so muna itong nakita din gipakita ni Paul that Christian giving is a privilege. Ikaduhang butang na gusto na kong makita. Christian giving is an investment. Tanawa sa verse 17. Sa giingon ni Apostle Paul. Not that I'm looking for a gift, but I'm looking for what may be credited to your account. So, dini makaigsuunan, gingan lang ni Paul. Wa ko magtanaw ni ining inyuhang regalo na mo ni ang regalo mo akong gitanaw.
Kundili ako ning gidawat ang inyong regalo, ang akong paglantaw ni ining inyong regalo mauni. Na kining inyong kwarta na inyong gihatag, wala ko mangayo ani ninyo, kundili inyo ning gihatag, ako ning gidawat, kay nahimo mong partner, but hinumdumi ni kining inyong gihatag nga ri kanako. Makredited ni dito sa inyong account. Dili ba na investment? Di ba? Mo invest ka dito, naay porsyento, naay gitawag na to og naay interest. So investment. So ingon si Paul, ako ning giktan-aw na kining inyong paghatag, kining inyong pagsuporta sa ministry, maghatag kini og dakong investment alang kaninyo. It might not be here ang investment, but didto sa bangko sa langit makaigsuonan, it's a big investment. And muning butang na gusto natong makita na for Paul makaigsuonan, iyang gipakita dinhi na diin kibaw man ko na ang mag-meet sa kong need si Christ, but kibaw si Paul makaigsuonan na diin mo ingon siya, di ko gusto na mangayo ko sa mga ministry, kay di ko gusto ma-accuse ko og nang warta lang sa ministry, but tungod kay naghatag mo ang inyuhang motive sa paghatag, ako ning i-credit ngadto sa inyuhang gitawag nato sa inyuhang bank account sa langit, na for your credit na naa diha ni ana. Laktod pakasulti nga nion pakasulti, but I'm looking for the profit which increases your account. Iya tong ipanagaw na para ni sa inyong account. And hindi ko nakakita ba makaigsuunan na ang ngayon yun itong makitaan. Na once we learn to give to the work of the Lord, once na mag-investa sa mga butang makaigsuunan, mga buluhaton sa Ginoo, especially sa pag-evangelize. Kung mag-investa niya ng butang nga makaigsuunan, na diin, bahala na mo gasto ta for people to be able to see the kingdom of God, magpakaon ka, aron na yun, mawalihan ng mga tawhana, you're investing in the kingdom of God. And muni si Paul makigsuonan, iyan ang nakita. Na kinahanglan mo resulta unta ni og daghan pang spiritual dividend kininyong gibuhat. And hindi tinuod man na. Kung kita mga kaigsuonan, we will learn Christian giving. Na atong yung kung ano to take-hiki ang buluhaton sa Ginoo, especially in doing the works of the ministry, well, makadibidindo gyud ta ni ana. And it will increase our account in God. That's why ang Bible klaro gyud kaayo. Siya don't lay treasure. You have to lay treasure in heaven, not in this world. When we give to the Lord's work, sama ra nagdeposito ta sa bangko sa Ginoo. And dito maka-draw ta og dividend. Unsa may dividend? Salvation sa mga tao, na ay mga kalag na moduol sa Ginoo. And tinuod mga kaigsuonan, kay ba mo bisag unsa kadako ang imuhang magasto, when you see a soul saved, grabe na nakalipay na imong mabati. How much more in heaven, na makaingon tong usa ka tawo dito, wow, tungod kay inang hatag ka, nawalihan ko sa pulong sa Ginoo. Tungod kay you invest in material things, I was able to benefit the spiritual. Muna makaigsuunan, ang ayan na ito ng hinumduman. Ibutang na ito atong kwarta, asa ta makabaton og spiritual benefit. Sa akong nagikaingon, usahay kita mga Christian, we're not wise enough. Kinumdum mo sa parable ni Jesus Christ sa Luke chapter 16 verse 1 to 9 regarding makaigsuunan sa usa ka crooked steward. Sa dihang na matikdan sa amo, na diin, oy, crooked man siya, ako na ning tangtangon. Ang crooked steward, nakamatikod siya, na iyang gi-invest ang iyang kwarta, ngatos uban la, iyang patnagaan, iyang gipang katong mga nakautang siyang amo, iyang gipapapas para kung tangtangon na siya, dito na sila makakuha. Ang kabinuang man na parable, yes, tinuod na. Nagisgot na sa wicked steward, crooked steward. Gihatag na parable ni Jesus Christ para makasabot ang mga Kristohanon na kung kining crooked na steward, gigamit niya ang iyang impluwensya, gigamit niya ang iyang bahandi,
aron kung mahitabo nam ang panahon na dili na maayo, siya mo'y makaginansya. Ang gusto ipakita sa Ginoong mauni, kita hinuong mga Kristohanon, mga tarong, we don't know how to use our opportunities. Di ta ka mamugamit sa tong kwarta aron ang mga tao makaduos gingharian sa Ginoo. Di ta ka maumugamit sa atong impluwensya aron ang mga tao makadungog sa pulong sa Ginoo. Di ta ka maumugamit sa ato ang sitwasyon aron ang mga tao makadungog sa Ginoo. And muna yung Ginoo, hey, be wise. Christian, let's be wise. Kining panahon sa pandemic makaigsuunan. Ang imong impluwensya gikinahanglan. Ang imong gitabangan not only kay gusto kang mutabang sa katao na naa naglisod na nga sakit, ang aim sa imong pagtabang dili lamang aron siya makagawas sa iyang kalisdanan. Aron siya makabaton unta ug makaila kang Kristo. Muna'y purpose sa ato ang giving. We have to invest something so that people could hear the gospel of the Lord Jesus Christ. Unya mga born again na sila. Muna'y mag-earn ka na to og dakong dividend. Muna the way ta maghatag og investment mga kaigsuunan. Mo gyud unta nay pamaagi ato ang pagahimuon. Mo gyud unta nay mga butang na angayan gyud natong batunan. And gani morning usa ka butang na ko hinumduman na storya mga kaigsuunan. Na nindot kay pamalandungon. May tungod sa usa ka sailor ba? Kining usa ka sailor, nalunod ang ilang barko, siya rin naluwas, giluwas siya sa dito sa usa ka isla, na dito dapita sa southeast, o sa tong dagata dito. Unya, pagluwas niya atong, sa niyang giluwas siya sa mga tao dito, ang ilahang pagtratar niya makaigsuunan, he was treated as royalty. Gani, dili lang royalty gyud, gihimo siyang hari ni adtong lugara. Kay naa sila balao dito na ilang taga-agigayon ang mga tao na mahimong hari. So ilang itratar na hari gyud siya makabuot bisan unsa sud lang sa usa ka tuig. So hari kay siya. After niya nanibong siya na daghan naman kayong mga hari kay sa rago ka tuig. Nangutanan siya unsa may mahitabo sa ubang mga hari na iyang nasundan. Siya nangamatay sila. Siya nga naman, kay human kas usa ka tuig, human kas na enjoy yung pagkahari, dadung kas usa ka isla, na way tubig, way nagpuyo, ikaw ra usa. Ug tungod adto makaigsuunan, ang uban nangamatay sa kamingaw ng mga hari, wa sila magdugay dito sa isla, patay. So kining maong sailor nagunhuna siya. So mauhuna, kining untang ako ang power karon as 1 year as a king, ako ning gamiton. So sa iyang gibuhat makaigsuunan, nag-order siya. Nakatong isla dito, pakabkaban niyag tabay, patamnan niyag mga tanong, pabuhian niyag mga hayop, so gipahibuan niyag mga balay-balay dito. Siya akong gihimo, nganong niya manggibuhat. Kay after 1 year, kung ipadana siya dito sa isla, he could survive. Muna'y wise. Mung kakita sa itong kinabuhi. Niining kalibutan na makaigsuunan. Sometimes we enjoy sa mga material blessing na gibubo sa Ginoo nato. Sometimes nag-uban nato makainta na, well, I'm well provided sa Ginoo. Wa man tagot mi yun, amen? But ang question is this, nag-invest ba ka for eternity? Kaya kining imong na-enjoy karon dinhi, di mo nato ni mada. Ang question, ato ba nang gi-invest human ani na didto makakita tag mga dividend? And muna makaigsuunan, we have to learn Christian giving, because Christian giving is an investment. Asa na to ihatag? To the work of the Lord. Kinahanglan ato ng himuon na kung naaman tay buhaton atong naon para sa buluhaton sa Ginoo. Para sa mga kalag na maduol sa tiilan sa Ginoo. Para sa mga tao na makadungog sa gospel. Mugyud unta na angay natong himuon. Amen? Muna makigsuunan, Christian giving is an investment. Ang ikatulong butang, nindot kaayo.
Christian giving is our worship. Tanawa sa verse 18. Sa giingon ni Paul, I have received full payment. Salamat kay siya. And even more, sobra pa nga ni inyong gihatag. I'm amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gift you sent, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Nakita niyo mga kaigsuonan, again, gi-commend ni Paul ang regalo na iyang didawat, na para ni Paul, wow, ragi ko gisuluan sa Ginoo, full payment. Grabe, kadaghan ang iyang nadawat. And nakuha niya na, para niya siya, inyong natagbo na ang obligasyon nako. Grabe kaayo. But above all, ingos Pablo, ang inyong gibuhat. It is unsa? A fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Ang ilang regalong mga fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Kibawa mo ang sacrificial gift makaigsuunan sa mga karaang panahon, especially sa Old Testament. It is out of a pure heart, sa ilang love sa Ginoo. Ang nakita sa Ginoo, wow, kini mga tawhanan nag-offer of burnt offering. Humot kay na atubangan sa Ginoo when they offer it as an offering sa Ginoo. And karon ang atong paghatag sa Ginoo, when we give it fully, ang atong kasing-kasing naghatag ni ana, in the eyes of God, our giving is our worship to God. A pleasing aroma sa Ginoo. And para ni Paul siya, a fragrant aroma, and an acceptable sacrifice, will pleasing to God. Gidawat na sa Ginoo as a worship. Igsuon, kining ato ang paghatag sa Ginoo. In the eyes of God, if we're giving it all, it is a pleasing aroma. It is a worship unto God. Dili ni worship magigsuunan na, ay, Domingo na sad, mag-tithes na sa ko. Kung ing ana nga ni ang imuhang hinatagan magigsuunan, ing ana nga ni imuhang imong motive sa paghatag, and you're not joyful, diha ta na nga sayop. We're doing it as an obligation. We're not doing it as a worship. When we give to God, we have to give to God as if we are worshiping God. Kaya kung ato nang gihatag na full, gyud atong kasing-kasing, madawato na sa Ginoo. And dinhi makaigsuunan mo nang gi-describe na Apostle Paul dinhi, na diin nahimo nang maghatag kana nato og well offering sa Ginoo. Ang point dinhi makaigsuunan, hinumdumi, when you give to God, you're not giving to the pastor, you're not giving to the church. You're giving it to God Himself. Mabitaw ng, to be honest with you, nagbantay ta sa kitang mga officers sa church, magbantayon kaayo sa buluhaton sa Ginoo. Wala na to, di na to ni, because this is all, ang kaning atong mga giving di sa Ginoo. And I'm so thankful that na mga Kristohanon, we're growing, that our giving to God is already been a worship. And I hope muna mabatunan nato na kining ato ang paghatag makaigsuunan di sa Ginoo sa the church. Dili tungod aron madaghang kwarta ang church. It's a worship. Ato nang paghatag sa Ginoo, pahal ato nang gibutang sa Ginoo, kibawta na ato nang gihatag for the work of God, for souls to be saved. Ato nang gihimo makaigsuunan. And when we're doing it out of a pure heart, we're worshiping God. Ato nang gihatag na nagsimba ta sa Ginoo ni ana. It is an act of worship na atong gihatag sa Ginoo. Hindi mo na nindot in the eyes of God? Yes, it is. Muna makaigsuunan, I know naamo dia karon sa inyong panimalay, and siguro wala mo church, you have no time na mo adto sa church, mo hatag sa inyong mga love offering, sa inyong ikahatag sa church, so on. Make way. Pangita yung mong paayo. Give unto the Lord. Kaya nga naman, it is our worship. Muna'y usa ka butang na makita na to that we are really worshiping a true God. We're not holding back atong gihatag what is due to God. It is a worship.
And kibaw mo makaigsuunan, kung ato ng buhaton, tanawa God ang verse 19, makita nimo that Christian giving guarantees the promises of God. Nga naman, sa diyang human si Apostle Paul, nakisgot, napasalamat siya sa Corinthos, sa Philippians Church, and siya, salamat kayo sa inyong regalo. Ang inyong regalo nako, nahimo mong kapartner nako, nahimo ng privilege alang ninyo, pleasure kay na kamo naka-appeal mo sa buluhaton sa Ginoo. It's a privilege siya. Kanang inyong paghatag na daghang mga kalag, ako nang gisiguro na makabato nagdividendo, pinaagi makita nato na mga kalag, na mga simbahan, mga abli. And above all siya, it's a pleasing aroma, it's your worship. Then after niya na siya, kanang Christian giving na inyong gihatag, it guarantees, mo ning promise ni Paul, it guarantees the promises of God na imuhang madawat. Nga naman, verse 19 in siya, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Hello! Unsay giingon ni Apostle Paul, tungod kay nang hatag mo sa Ginoo. Christian giving makaigsuunan, ingon si Paul. Mugaranti ko ninyo na ang gisaad sa Ginoo mo nang isaad, God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Tanawa God, and my God will meet all your needs. Grabe kadako na saad. It is a promise of God na kung ato ning gibuhat ang Christian giving makaigsuunan, gigarantiyahan ta ni Paul na ang iyang gisaad kanato, na iyang tagbuon ang atong panginahanglan, iya gyud ang pagkahimuon. That's the promise what Paul had given. Siya tungod kay nang hatag mo. Kini na promise makaigsuunan, this is a conditional promise. Dili ni usa ka promise na muhatag yapon nga tagbuon sige ninyong panginahanglan, bahala na gid mo manghatag. No. This is a conditional promise. Ningon si Paul, tungod kay nang hatag mo, tungod kay nahimo inyong gihimo ni as worship, tungod kay nang hatag mo diya sa bulaton sa Ginoo, I will guarantee na ang promises sa Ginoo diha ninyo, na He will supply all your needs, mapaabot kayo diha ninyo. Hinumdumi, gusto na ko ni i-clarify. Wa magingon si Paul din all your wants. Patangiang gisulti ni all your needs. Unsay imuhang gikinahanglan, i-provide sa Ginoo. And ato ning klaruhon makaigsuunan, this is a promise niya, God will supply all our needs. Dili one. Kung magiskot ka pagkaon, sinina, housing, tagaan tas Ginoo ni ana. Dili ni guarantee siya na dili ta ka-fasting. Dili ni guarantee siya na usahay na ay mga pagkalisod. Na, but God promise He will provide. And hold on to that promise. Kay tinuod yun na makaigsuunan, iyag yun nang i-provide. And dinig mo nang gusto nako ning ipakita, you can never claim this verse when you are a materialistic Christian. Dili ini para imuha. Kini na verse makaigsuunan, subok kay pamulandungon, gigamit ni prosperity teaching and gihatag nila sa sayop na interpretation, na hatag mo sa Ginoo, ang motive na sa mga tao, instead of worshiping God, ang greed. Hatag-tag kay mo daghan ni, overflowing. Di man na mo ibut pasabot sa Ginoo. Iyon ang Ginoo, ako mong saaran, I will provide your needs. Dili ang inyong mga want. Ako nang ipamatuod na tinuod ko. And sometimes ang mga tao makaigsuunan sa makatawa ta sa mga tao ba, na sometimes ang need na to, wa ta kay baon sa atong need, na nagtuutan ang want na to mo'y need. Dili oy, bantayan ni nato. Ganina yung sa katao nagsuwat siya makaigsuunan siya, people are funny, they spend money they don't have, to buy things they don't need,
To impress folks they don't like. I don't know nganong ingana. Kung mo na imong motive, di ka pwede ani. Kay kining gisgutan nini, naghisgot ang Ginoo, He will meet our needs. Dili ta niya pasagdan. Buhion ta sa Ginoo. Amen? Di man siguro palabian sa Ginoo, na panahon grabe sad. But ang promise sa Ginoo, He will. Tagaan mo na kung mga verse na magpamatuod ni ini. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Proverbs 11, 24 to 25. One man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. 2 Corinthians 9, 10 to 11. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. So, nakita niyo mga kaigsunan, ba't kining mga verses ako nagikaingon, dili man ni verse guarantee na tanan gyud na imong kuan, but this verse guarantees that God will give, sometimes literally, sa iyang mga katawhan. Nag-indicate ni blessing ni atong faithful sa Ginoo. Hinumdumi mga kaigsunan, I believe the Lord will provide. Nagtuog yun ko, He will tagbuon yun niya ang pangalan. But ang condition, pangutan ng imong kagalingon, parehas ba mo sa mga Philippians church na nakasabot sa ilang paghatag? Muna makigsunan, ang first yun mong ipangutana when you give, nganong nihatag man ka? Tungod ba kay gusto ka makadawat sa maong saad? Then that's selfish. Dili na mo mag-motivate na to. Amen? Ang mag-motivate na to, because when we give, kabahin tas buluhatan. When we give, investment na. When we give, it is a worship unto God. Kung ato nang himuon, then it will guarantee us the blessing that God will supply all our needs. Muna iyang gisaad makigsuunan. Muna iyang gipakita nga rika nato na iya yun ng tagbuon ta sa atong panginahanglan. Why? Because you can never outgive God. You can never. Di you ka. Friends, I've been in this ministry in my life. Kapila na gipatumatuod sa Ginoo, you can never outgive God. He will really meet everything na anato. Iyag yun ng tagbuon. Mauta na ng Bible, he who sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. And then he, according sa riches in Christ Jesus, maunay saad niya, all your needs will be met according to the riches in Christ Jesus. Wa mag-ingon ni according to you, according to the riches in Christ Jesus. Gigaranti na. Muna na yung Paul, my God, personal good niya, will supply all your needs. Kaya ba mo makaigsuunan na isa ka istorya na regarding sa usa ka pastor, si Wilbur Chapman. One time si Wilbur Chapman na siya atuon sa iyang family makaigsuunan, muadto siya sa West Coast kay naay trahedya na nahitabo dito, iyang atimanon ang maong iyang family, so mulakaw siya dito, na siya magpanginahanglan, and then na siya amigo na banker, nakadungog sa iyang problema, namuadto dito, so ang gibuhat sa banker, nag-issue siya cheque, iyang gihatag ni Wilbur.
Pag-issue niya sa cheque, sa billboard para na sa imuhang panginahanglan dito, gamitan na kutob sa imuhang panginahanglan. Whatever you need dito sa imuhang atuon, kay na problema imong family, sa itong lugar layo, gamitan na. Pagtanaw ni Wilbur makaigsuunan sa cheque, it was a blank check. Blanco! Way amount! Siya nga nung blanco mo na eh. Ingon ng businessman, wa ko kibaw unsay panginahanglan nimo. Kutob sa iyong panginahanglan. Isuwat niya. Madawat na. Kibaw mo ni Antos Wilbur makaigsuunan ni atubang siya dito. By the way, wa niya gamita ang cheque. But pag-abot niya dito, he was so secured. He knows na naibacking. In case na naid akong panginahanglan, wagi siya problema, iyarang iswat ng pila. Everything has been sold. But wa niya gamita. Nga naman. Kaya pag-abot niya dito, wa man siya need. Everything was taken care ng po sa lain. Napamusik kwarta, igo pa kagasto. Wa siya need. And nakaingon ko ba? Bitaw, no? Sometimes nakalimuta nang saad sa Ginoo nato, my God will supply all our needs. Blank check na makaigsuunan. Gisaad na sa Ginoo na di ta niya pasagdan. Na kung naay problema kay bawta, my God will provide. My God will supply. My God! Sigaw ta ni anak. Usay mo kikinahanglan. Ang problema lang aning cheque, si Wilbur, masaligan ba itong iyahang katong tagias bangko? Kita makaigsuunan, we have a blank check. Kibautan ang blank check. Secured. Kiba mo nga, no? Kadili lang ni siya banker. He owns the 1,000 hills sa mga cattles. He is the God who owns everything. And then na ay blank check. And siya, my God will supply all your needs according to Christ Jesus. Wow. Di ako nakaingon, bitaw, Lord. Grabe ka. Wa lang ni kita ni Ana. But again, remember this. Kinahanglan ato itong maklaim if we have the qualification sa atong giving. Parihas sa taga-Philippians. Amen? So, dini makaigsuunan, muning gusto na kong ikabilin diya ninyo. Probably, gusto lang na kong ning isulti. Ang pinaka-eksakto na gauge sa itong spiritual life, mo gyud unta ang ato ang giving sa Ginoo. Balikon nako, ang accurate gauge of our spiritual life, ang nindot unta ang atong giving diha sa Ginoo. Ang ubang mga tao, naghatag sila, napugos, under pressure. Muhatag ko sa contacts, brad, kaya tingag di ko i-bless sa Ginoo. So, napugos ka. Wa kay choice, muhatag ka. Iksan ko muna imong gibati. Then you are not focusing on the abundant grace of our Lord sa imong kinabuhi. Anong mapugos man ka? Wa ka kakita? Giluwas ka sa Ginoo, pinagigrasya. Di unta ka angayan. Nya karon ang paghatag ora kag napugos ka. You're saved by grace. That's an abundant grace. Ayan ang pugos-pugos oy. Ang uban makaigsuunan mo miss out. Usahay mo hatag, usahay dili, ganado kay mo hatag, karon magtinig-tihik sad, abundansya usahay. Kung mauna, kung dili ka systematic sa imong giving. Hubas og sakan kanaog imong style. Then probably, posible makaigsuunan. You are not faithful in disciplining sa imong Christian life sama sa mga devotion nimo. Muna usahay mo usad na nagpamatuod na di ka faithful ni anak. Sa imong paghatag, di ka faithful sa imong pag-ampo, ganagana lang sad mo sad nang imong paghatag ing ana sad. Og nagtihik-tihik ka paghatag sa Ginoo. Imo lang tagaan kutob sa imong gusto. Then nagpamatuod ng imong gugma sa Ginoo, probably ingon ana sad kabugnaw og sterile pa. Ang uban nato manghambog 10% man gyud akong gihatag, brad. Oh,
Then, siguro, kung mo na imuhan, nanghambog ka ni ana, you're taking pride ni ana, nagtuo ka na, nahimo kang legalistic. Kung kaya nakahatag ka 10%, spiritual na ka. Mong gihukman ang uban. So, let's not be that. Dili unta na mo ang paagi sa atong pag-giving. The reason we're giving, kanang reason sa atong paghatag, mo unta na guide na to, or gauge na to sa atong spiritual life. Kung tinuod ba ta naa sa Ginoo. Naibaw si Jesus Christ, asa atong treasure, naasa dito atong kasing-kasing. And mo na makigsuunan, gusto ang Ginoo na diin makat-on gyud ta niini. It is a simple principle nag-state sa Ginoo alang kanato. And hinaot ko ato ng mabatunan. Amen? And so, dinhi makigsuunan, siguro na uban nato nag-struggle ta sa idea 10% atong ihatag sa church, yung unsa. Well, sa tinuod lang makaigsuunan, kanang 10% muna'y pinakaminos ni mong mahatag. We are under grace. Grace is beyond the law. 10% is only the law. We have abundant grace. Muna, i-consider na ayaw na nahisgot. What is in your heart, ihatag na pa sa Ginoo. And muna'y butang makaigsuunan, gusto lang na kuning ipaabot. Kinahanglan tang faithful ta sa Ginoo. Kibaw ba mo na kanang giving, it requires faith. Kibaw ko na ighatag na to, Brad, ug ako ning ihatag, Brad. Tingalin niya na ay mga aksidente mahitabo, unsa ka na. Nag-require yun nag-faith. Diba? And it requires faith to believe that my God will supply all our needs. Na yung sa ka-istorya, sa ka ako nang tapusan sa istorya, usa ka tao duo siya sa pastor, di gyud ko kahatag sa Ginoo sa akong 10%. Isod yun kayo, pastor, gamay ra kay kog sweldo, makuangan yun, di ko kabayad sa kuryente, tubig, iguras kaon kung ako pangkuhaan sa 10%. So niyo na, pastor, sige dong, ay kabala ka, hatag lang sa imong 10%. Kung naa nga ni makuwang sa imong mga bill, ako yung mo bayad. Ingon ditong tao, tinuod ka, pastor? So, ako lay mutapal ni mo, anak. Kung naa. So, ingon ditong tao, sige, pastor, karong Domingo, musugod na kong hatag sa kong 10%. So, giingnan na just, pastor, oh, kita ka? Nisalig mga ni kanako, na tao ra. Ang Ginoo nagsaad ni mo, my God shall supply all your need, nyawa ka mo salig. Igsoon, na kinanglan tag faith. Christian giving needs the faith. And I believe God will provide. Amen? At ito ko itong kaulang. Ginoo, salamat sa kagayunan ni mong gihatag ka na mo. Thank you, Father God. Bisan aning Christian giving, Lord, it might be painful for us, but Father, mauning tinuod na gusto ni mong mabatunan na mo. Na dili ni makuptan, Ginoo, sa mga butang sa kwarta, that our love for you, Lord God, why makatupong bisan pang kwarta. Lord, akong nampo, Ginoo, nakmatag-usan na minaw ni ini. May you speak to our hearts, may you open our hearts, and above all, may it exalt your name. Thank you, Father, for your promises, that truly, O God, you will provide our needs, but not a requirement. And thank you, Father God, that we will follow the Philippians church, that they give because they know it's a privilege. That they give because they know it's their investment. They give because it is their worship to their God. And because of that, it guarantees them that you will provide their needs. Thank you, Lord. Thank you for blessing. I pray for everyone, Lord, na naminaw ni ini. May you speak to their heart. May you show them that you are faithful enough in everything that they need to love you and you alone. Thank you, Lord. We give you praise. We give thanks for this evening and this morning. In the name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Praise God. Mayong buntag kanyang tanan. Mayong udto. I hope the Lord will continue to bless you and enjoy your day. God bless.